po kayo? How are you? Afternoon po, Ito, Pastor. Hapon po. Kumusta po sa mga taga-Norte? Kumusta po ang panahon dyan? Kayo po? bugso-bugso po rito ang ulan, Pastor. Hmm. Ingat po kayo dyan. Sa Mindoro po, kumusta ang lagi sa Mindoro? Tupas, malakas pa rin po yung ano dito ulan. Tapos kulimlim po ngayon. Hmm. Binaha po ulit kami sa dun sa lugar namin. Doon Tumaas ulit, po ulit bumaha yung ulit. tubig nung nakaraang Nako, ingat po lakas po kayo. kasi. Diyan po sa Cebu, Pastor Arnold, kumusta po dyan? Medyo mahangin lang po dito, Pastor. Maambon-ambon. Yun lang po ang weather natin ngayon dito sa Cebu. Salamat po, Pastor. Okay, Pastor. Ang Batangas po, kumusta? Kumusta po dyan ang klima dyan sa Batangas? Pastor Kim? Pastor, mabuti naman po. Mainit po dito ngayon. Hmm. Praise God kasi wala na pong ulan. Okay, praise God. Sa mga inuulan po, tulad dito po sa amin, dito na banda sa Bacoor, ay medyo makulimlim at pabugso-bugso po ang ulan. Doon po sa talagang inuulan ng husto, mag-ingat po. Panalangin ko na kayo po ay panatilihing ligtas ng ating Panginoon sa gitna po ng malalakas na ulan at mga pagbaha natin pong nararanasan. Sige po, tayo po ay magsimula sa isang panalangin bago po tayo dumako sa ating quiz. Handa na po ba kayo sa quiz natin? Sorry po na late na po na i-upload yung ating yung ating material. Pasensya na po. Nawala po sa aking isip pero sana po meron kayong sapat na oras para i-review at maganda po para sa quiz na ito. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat po muli sa hapong ito. Salamat, Lord, sa patuloy na paggabay at pagsama po sa bawat isa. Salamat sa inyo pong pag-iingat sa gitna po ng mga pag-ulan na amin pong nararanasan. Yung ilan po sa amin, Lord God, ay nakararanas ng pagbaha at ilan pong mga challenges dulot ng panahon. Dalangin ko po, Lord, na ang inyong comfort ay at pag-iingat ay maigawad po ng patuloy sa bawat isa. Dalangin namin, Lord, ang mas maayos din po na panahon nang sa gayon, Lord God, ay tumigil na rin po yung mga pagtaas ng tubig at kami po ay mas makakilos ng maayos. Lord, dalangin namin sa hapong ito, sa amin pong patuloy na pag-aaral ng Greek. Dalangin namin ang inyong pong pagsama. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng malinaw na pagkaunawa dito po sa aming inaaral at patuloy po na makita rin namin yung relevance nito sa amin pong mga ministeryo, lalong-lalo na po sa amin na nagtuturo ng inyong salita sa mga congregation po na aming hinahawakan. Dalangin ko rin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng hayaan niyo na maalala po ng mga estudyante yung mga naaral po nila. Lord God, nang sa gayon, sila po ay makakuha din ng mataas na marka dito po sa aming quiz na gagawin. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Please keep your notes away. Yung inyo pong mga kopya ng inyong mga notes, pakitago po muna, paki-on ang inyong mga camera para makita ko po kayo habang kayo po ay nag-i-exam. Hello po kay Tita Rosella at kay Pastora Mirna. Magandang hapon po sa inyo. Good morning, good afternoon. Good afternoon po, Po, Pastor. sa iba po, sila si Sir Letty, si Lavily, magandang hapon po. Alright, tayo po ay mag-quiz na po. Let me share my screen. Okay. So ito po, dalawang bahagi po ito tulad ng sinabi ko noong nakaraan. The first part, I will ask you to complete ito pong chart natin in relation to Amy or yung atin pong be verbs na tinatawag sa Greek. And then yung susunod po na bahagi naman ay yung mga prepositions. So I'm gonna give you at least siguro 10 minutes siguro or depende kung kayo po matatapos agad para po sa ating part na ito. Go ahead po, you may now answer.
Pastor, ang lalagyan ng ano rito, yung mga walang nakalagay? Yes po, Pastora. Apo, yung mga wala pong ano, yung mga blanco natin yan. 5 po iyan. Second. Second. I am you. Third SG. Third SG. Third SG. Third SG. Number 3. First floor. First floor. First floor. Pansam. Naabot yun. Okay na po? Pwede na tayo sa second part o may nagsasagot pa po? Sige. Yung pati nga po, sino yung mga tapos na, pencils up doon sa mga tapos na para makita ko. Alright, sige. Sige. Hintayin po natin yung ibang hindi pa po tapos. Sila Pastor Arnold, tapos na po ba kayo? Okay na kayo? Okay, sige. Let's wait for Pastora Mirna and Sister Lovely po. Okay na po? Sa second part na po tayo. Okay, let's go to the second part.
Sino po ang nagsasagot pa? Patingin nga po yung mga tapos na. Pencils up. Let me see. Okay, okay. Alright. Okay. Si Pastor Amir, okay, tapos na rin. Si Sister Lovely po, naka-off po ang inyong camera. Tapos na po ba kayo? Nagsasagot pa po, tapos na. Pastor Amir na, tapos na rin po ba kayo? Okay na po. Alright, sige, checkan na po natin. Okay, check your own work. Be honest. Wala na po mabubura ng mga sagot. Kung ano po ang naisulat, yun na po ang inyong final answer. So, sige po, simulan natin dito sa unang bahagi. Yan po ang mga sagot. Pakichekan na lang po ang inyong gawa. So, second singular is A. Third singular, estin. First person plural, esmen. Second person plural ay este. And third person plural ay asin. So, yan po ang dapat na sagot na mailagay ninyo sa inyo pong mga papel. So, go ahead and check them. Okay. Alright. Sa susunod po, yung preposition naman, tingnan nyo po, ayan ang sagot. Yung number 1 po natin, yung pros, it means to or toward. Number 2, apo, which means from. Number 3, dia, it means through. Number 4 is eis, which means into. And number 5 is para, which means beside. Alright, sige. Pacheckan po ang inyong mga gawa. Total nyo po. Alright, so let me check kung ano po ang inyong mga score. Kay Pastor Arnold muna. Pastor, anong score mo, Pastor? Pastor pa, sorry. Sorry. 7 po, Pastor. 7, May okay. mistake po ako dito. 3. Okay, sige. Si Ate Marichu, ano po ang score ni Ate Marichu? 7 din po, Pastor. Yeah. Hindi ako 7 din. namopya. Okay. Okay po. Salamat. Pastor Santiago, kayo po, anong score nyo? Pa-unmute po, Pastor. Bali po, 1. Yung nilagay ko po sa toward, si may S, wrong ba yun? Saan po? Toward. Toward. Toward lang po. Okay lang po, okay lang po. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 po. 9. Okay, sige po. Salamat, Pastor. Si Pastor Amir na, ano po ang score ninyo? Pa-unmute po, Pastora. 8 lang po. 8, okay. Alright, salamat po. Binasa ko lang eh. Hindi ko. Okay. Good job, Pastora. Si, Tita Rosela, kayo po. Ano po ang 10. score? 10. Wow. Si, Jen, kayo po, anong score? 10 po. 10. Si Pastora Angel? 10 po. 10 din. Okay, good job. Si Pastor Kim, Pastor, anong score mo? 9, Pastor. Akala ko 9. under yung isa eh. Okay, very good. Si, si Sir Lovely, ano po ang score nyo? 8 po. 8. Okay, very good. And si Sir Letty, ano po ang score? 8 din po. 8. Okay, good job. Wow. Ang gagaling ninyo. You did very well today. Salamat po sa inyong masigasig na pag-aaral. Good job po sa inyo lahat. I'm gonna record this. Lalagay ko po doon. By the way, yung inyo pong mga scores, recorded lahat doon sa atin pong Google Classroom. So, pwede nyo pong makita ang inyong mga score. Nandoon po lahat yan. Alright. Now, we will proceed with our discussion sa atin pong pang-pitong lesson na. So, nakakarami-rami na rin po tayo. Today po, we will talk about adjectives. Yan po ang ating magiging topic. Adjectives. Siguro po sa marami naman po sa atin or lahat sa atin dito ay pamilyar sa kung ano po ang function o gamit ng adjectives. Basically sa Tagalog po, ito yung mga salita na naglalarawan sa pangalan, di ba? O kaya sa sa panghalip. Yan po ang adjectives. So, konting overview po, ito ang magiging ang mga expected natin na matutunan po in this lesson number 1.
we will learn about the different functions of adjectives. Okay. Number 2, we will learn that adjectives agree with the nouns that they modify. So sa English po kasi hindi to masyadong na, kumbaga, hindi importante whether mag-agree yung adjective in number, okay, or in gender doon sa noun or sa pronoun na minomodify. Sa Greek po, very important. Pangatlo, adjectives can be in any of the 3 genders. So tulad po nung article, yung adjective po sa Greek can be masculine, feminine, or neuter. So yan po ang ating mga titingnan sa ating pong lesson today. Una po, sa English, tingnan po natin para may konti tayong background. In English, an adjective is a word that modifies a noun or a pronoun. So when we say modify, basically, ang ibig sabihin lamang po niyan, it describes or it tells something about the subject or it tells something about the noun or the pronoun. So ang adjectives po can perform in 3 different functions. Una pong function ng adjective, it can be an attributive. Okay, so an attributive adjective gives a quality or an attribute to the word it is modifying. Ito po ang pinaka-common o pinaka-normal na gamit po ng isang adjective. Tulad po rito, may example tayo rito. Sabi diyan, she learned modern Greek. Nakita nyo po ang salita po ng modern dito. Allow me to underline this one. Ito po, ang salitang modern ay adjective which modifies the noun Greek. So, binibigyan niya po ng quality o itinuturo niya sa atin kung anong klaseng Greek. Kasi merong classical Greek, iba, merong Koine Greek, merong modern Greek. So, basically, yan po ang function ng word na modern dito. So sabi po rito, the term it modifies is called the head term. So ito po, ang Greek yan, ang tinatawag natin na head term. So itong adjective, ito po yung ating adjective dito, yan po ay nagiging modifier. Alright? So another example, sabi rito, the tall woman plays basketball. So asan po ang subject? Ito po ang subject natin, yung woman. At yung adjective po na ginamit to modify or to describe, okay, yung word na woman o yung noun na woman ay yung salitang tall. So, kita nyo po rito, it gives us information or additional information tungkol po doon sa noun or sa pronoun na kanya pong minomodify. Now, another kind of adjective is what we call the substantival adjective. Okay? So, ito pong substantival adjective na to, it functions in the same way as a noun. So, ibig sabihin po, adjective siya, pero ginagamit siya bilang paksa o bilang noun o pangalan sa pangungusap or sa sentence. For example, ito pong una, the good, the bad, and the ugly are all welcome here. So, may kita nyo po ang words na good, bad, at ugly. These are adjectives. Pero dito po sa sentence na ito, may kita ninyo na sila po ay ginagamit bilang mga nouns. Diba? So, pag sinabi mo the good, basically you are referring to good people. Okay? So, the bad, yan din naman po, the bad people. And the word ugly. So, ganun din po. So, ito pong mga adjectives na ito, though they are adjectives in this sentence, they function as nouns. Another example, out with the old and in with the new. So ito pong word na ito, yung word na old at yung word na new, they are both adjectives, pero sila po ay nagfa-function bilang mga nouns. One related example po ay yung sa verse sa Corinthians, yung sinabi, if anyone is in Christ, behold, the old has gone and the new has come. Diba, yung in the same way yung words po na old at saka new doon sa mga sentences na yun, though they are adjectives, sila po ay ginamit na nouns doon po sa pangungusap na yun. So, in this case, the adjective does not modify anything.
Unlike po yung kanina natin, itong example natin, tall woman, or yung modern Greek, ito po mga adjective na to, may minomodify silang noun. Dito po sa example sa meron tayo, yung mga adjectives po na narito ay hindi nagdi-describe o hindi po sila ginagamit para i-modify ang isang particular na noun. Sila po in themselves ay mga ginagamit na noun dyan po sa pangungusap na iyan. So yan po ang tinatawag na substantival. So para siyang it replaces itong klaseng adjective na ito, it replaces the noun in a sentence or it functions as a noun. So tandaan po natin, the first kind is attributive. Yung pangalawang uri po ay substantival. Ngayon po may pangatlo po pong klase ng adjective at ito po ay tinatawag na predicate adjective. Now, a predicate adjective asserts something about. Ito po yung be verbs na tinatawag. So yung sa English po, am, are, is, are. Sa ano po sa Greek yung Amy, 'di ba? Yung mga tinga Amy, yung mga este, esmen, yan po. Yan ay mga be verbs na tinatawag. So kapag meron po tayong predicate adjective, ang kadalasan pong kapartner na verb nito ay yung mga tinatawag nga natin na be verbs or yung Amy verbs sa Greek. Okay? So example po, the students are good. So may kita nyo po sa subject na ito, sa sentence na ito, meron ka ditong be verb yung are, tapos yung adjective mo na good. In this case po, hindi siya tulad nung descriptive na yung adjective ay ginagamit po katabi ng noun. So for example, meron kang adjective dito. Pag descriptive siya, immediately it follows the noun that it modifies. So may kita nyo po dito sa sentence na to, iba yung pattern na tinuturo. Ito po nung nagtuturo ako ng mga Korean students, ito po ang isa sa mga patterns na kadalasan po namin tinuturo sa nila. Yung subject plus be verbs, okay, plus adjectives. Okay? Yan po ay isa sa pinaka-simpleng sentence pattern na meron po sa English at one of the most common, okay, na ginagamit po natin na mga patterns. So may kita nyo po, itong sentence na ito, it follows this pattern. Yung subject, be verb, and adjective. The students are good. Kita nyo po ang adjective dito na good. Okay, it modifies the subject, yung student. Okay? Hindi siya nandoon, wala siya rito sa tabi ng noun. Instead, it is located after the be verb, pero it functions as the same way tulad po ng mga una. Para rin siyang descriptive pero more on ano siya, predicate adjective dahil nga po nasa dulo siya. Another example, God is true. So it follows the same pattern. So you have the subject here, you have the be verb, and then you have the adjective. So again, the adjective also modifies the subject or the noun God, pero hindi tulad ng descriptive, ito pong adjective na ito ay kasunod ng be verb. So ito po ay tinatawag natin na predicate adjective. So tatlo po yung klase ng adjectives na meron tayo dito, the attributive or the descriptive, ito po yan. Attributive, yung substantival, and thirdly is yung predicate. Okay? Predicate adjectives. So yan po yung mga uri ng adjectives o yung mga function ng adjective na meron po sa English. Now, Greek adjectives function much like their English counterparts. So, ibig sabihin po, kung paano nagfa-function ang mga adjectives sa English, ganun din po, halos pareho ang function po ng mga adjectives pagdating naman po sa Greek. So, unahin natin yung form. Sabi dyan, the adjectives in this chapter or in this lesson all use the same case endings we have learned for now. So, kung babalikan po natin yung mga case endings, di ba? Iba-iba po yan. Pagka nominative, meron kang case ending, meron ka para sa masculine, meron ka para sa feminine, meron ka para sa neuter. Sa masculine, feminine, and neuter. Tapos meron ka pang dative at meron ka pang genitive. So, sa adjectives po, ganun din ang pattern na ating sinusundan. Okay? So, makikita nyo po sa chart na ipapakita ko mamaya na it's very similar with how we construct yung mga nouns, okay, in different genders and different number. So very similar lamang po siya. Notice that adjectives can occur in all three genders. Okay, we will find out why later. Yan po yung sinasabi ko kanina, di ba?
for example, balikan lang po natin ng mabilis, no? Allow me to erase all this one. Okay, example po. Nakita nyo yung word na true dito, ang adjective po na true ay pwede nating gamitin sa kahit na anong uri ng tawag dito, kahit na anong uri ng noun, okay? It doesn't matter kung yan po ay masculine, kung yan po ay feminine, o kung yan po ay neuter, doesn't really matter. Okay, we have only in English po, meron tayong iisang form lang ng adjective. At yung adjective na yon ay pwede nating gamitin sa masculine, feminine, or neuter. So, pag sinabi ko po, halimbawa, God is true. Ito pong ang word, palitan lang natin para mas madali. Itong una. The students are good. Okay? Yan po ay pwede natin sabihin neuter. Okay? Kasi pag plural naman, di natin ma-figure out. Kung sabi natin, palitan natin yung word na student ang boys. Okay? Okay, so the boys are good. So this time, nagbago lang po yung ating subject pero yung form ng ating adjective ay pareho pa rin. So kapalitan natin yan ng girls. Okay? So this time, ang noun natin ay feminine pero hindi naman nagbago ng form yung ating adjective. So pare-pareho lang po. Yan po ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng adjectives sa English at yung adjectives po sa Greek. Kasi sa Greek po, nagbabago ang form, nagbabago po ang itsura ng adjective. Kapag ito ay ginamit to describe a masculine noun, nagbabago rin siya kapag feminine noun, at nagbabago din po siya kapag neuter. Kaya nga po sinabi natin kanina, okay, it follows or it uses the same case endings as we have learned for nouns. So makikita niyo po yan mamaya. Ang gagamitin po natin na halimbawa dito po sa ating pag-aaral ay yung adjective na agathos. Okay? The word agathos, it means good. Okay? So kapag may mga, di ba, yung may mga pangalan po na Agatha. Di ba? Common yan sa atin sa Pilipinas. Pag pinangalanan niyo po ang inyong anak na Agatha, ibig sabihin nun ay good. So ganun po yung word na agathon. Diba? May mga ilan na ang pangalan ay agathon, ibig sabihin din po nun ay good. Dito po nanggaling yan sa Greek word po na agathos. So yung word po na agathos, ito po ay nasa nominative. Nominative case. Adjective yan pero it's in the nominative case at yan din po ang pinaka-stem. So ibig sabihin po, kapag sinearch natin, halimbawa makikita nyo mamaya, ang sinearch nyo ay agathe. For example, pag sinearch nyo sa Bible Hub, tinype nyo po yung word na agathe, makikita nyo po ang lalabas doon ay yung lexical form which is agathos. So pag clinic nyo po yun, doon nyo makikita ay ito pa yung ibang form niya. Nandun pa yung ibang form ng agathos. So yan po ang titingnan natin ang magiging halimbawa natin for this particular lesson. Again, agathos means good. Right, so ito po, tingnan natin itong itong chart na ito. Ayan, so makikita nyo po dyan, you have the number 2, 1, 2. Ibig sabihin po, second declension, first declension, again, second declension. So, ito po ay masculine, feminine, tapos neuter. Tignan nyo po yung forma, we are using just the same adjective, yung agathos po. Pero tulad po ng noun, nagbabago-bago po ang kanyang forma o ang kanyang itsura depending on the gender at depending po sa number at sa case na meron. So dito po, meron kang masculine, feminine, and neuter. On this side, you have nominative, genitive, dative, and accusative. Ito pong unang part na ito ay singular. Yung pangalawang pong part ay yung plural. Tingnan po natin for the nominative masculine, singular, nominative, singular, masculine, agathos. Ito po yung lexical form niya. Yung feminine po ay agathe at yung neuter po ay agathon. Alright? Ito po ang genitive. Pabasa naman po. Sige po si Pastor Arnold muna. Pabasa po nitong second line natin. Genitive. Ito pong part na to, Pastor. Ito. This one. Sige po. Itong line na to. Ito po, Pastor. Yes. Agatho. Yes. Agatho. Tama, Pastor. Sige. Ito po. Agatho, Pastor. Agathos.
Dito muna, Pastor. Itong line lang po ng genitive muna. Ito. Yan, Ito lang muna. O, sige po. yes, and yan tatlong yan. Okay po. Agato, Mhm. tapos agatos. Ito po. Opo, Pastor. Ayan, Pastor, eta ito, eta. So, para siyang soft na E. So, ang basa po dyan ay okay, it's Agates. yes, very good. Diba? It's agates, okay? Agates. Okay, and this one? Agato. Okay, agato. Pag-pronounce. Okay. So, similar po sa genitive. Sige, si Ate Marichuna, diretso na sa dative po. Ito pong una. Itong Sige side po. lang nito. Sige po. Agato, Agato. agate, Okay. and Mhm. agato. Okay, very good. Si Pastor Santiago po, kayo Pastor, pabasa po itong accusative singular. Agaton. Go ahead, Pastor. Pastor, saan si Pastor Santiago? Ayan, go Pastor. Opo. Hindi ko makita. Agaton. Okay, agaton. Very good. Ito po. Agaten. Okay, very good. And yung pangatlo? Agaton. Okay, very good. Sige po, very good. Punta tayo sa nominative plural. Si Tita Rosella po. Tita Rosella, pasuyo naman po ako pabasa po nitong line na ito. Agatoy. Okay, very good. Agatoy. Po. Agatoy. Ito po, Tita. Agatoy. Agaton. Ito po. Yung nominative plural po, Tita, ha? Itong line na to. Agatoy. Ito po sunod. Agatay. Tama ba? Agatay. Agatay, oo. Okay. Tapos, And last one. Agatha. Agatha. Yes, opo. Very good. Alpha po yan. So, salamat po. Si Sister Letty. Sige po, Sister Letty, ito po yung genitive plural naman po. Itong sunod na line na ito. Agaton. Agatoy. Agatoy. Ito po, ito. Ito muna po, ito. Ayan. Agaton. Okay. And agatoy. Ito po. Agatog. Okay. Actually, magkakapareho lang po yan. Tsaka ito po. Okay. Tas So, agatoy. Agaton. Puro agaton po. Sister Letty. Yes. So, Okay. mapapansin nyo po no, yung genitive plural natin, magkakamukha lang po. Yung singular, magkaiba. Ang magkamukha lang yung masculine at saka yung neuter, pero yung feminine po ay iba. Pero pagdating po sa genitive plural, pare-pareho na po siya ng form. Alright? Punta po tayo ay Pastora Angel dito po. Dative plural naman po. Pastora Angel, andyan po ba kayo? Ayaw po. Dative plural, Pastora. Agatoys. Agatoys, agatize, at saka agatoys. Okay, very good. Sige, si Angel na yung sunod, si Jen na yung sunod. Accusative plural. Agatus, agatas, and agata. Alright. So, salamat. Very good. So ito po ang iba't ibang form, okay, ng atin pong adjective sa Greek. So it applies to all kind of adjectives na meron po tayo sa Greek. So basically, kung kayo po ay pamilyar o medyo na-memorize nyo na ng konti yung pattern po na ginagamit natin for nouns, magiging madali din po sa atin na
na intindihin ang pattern naman po ng adjective kasi they just follow the same pattern. They follow the same form. Magkakamukha lamang po ang kanilang forma depending po sa kanilang case at depende po sa number o kaya sa kanilang gender. Alright? So, lexical form. The lexical form of any word that can appear in more than one gender is the nominative singular masculine. So, sinabi naman na po natin yan. Alam na natin yan tulad ng sinabi ko kanina. Kung example, hanapin natin. Halimbawa, sinesearch natin. May nabasa tayo. For example, inaaral natin, let's say, the book of 1 Corinthians. Example lang po. Tapos, meron kayong word study na gagawin kasi feeling ninyo importante yung nakita nyo kung anong ibig sabihin ng good doon po sa particular verse na yon. So, pumunta po kayo sa Bible Hub. Tinype nyo po yung word na agathane. Okay? Tapos, pagdating po doon, nung clinic ninyo yung enter, ang lumabas po, sa halip na agathane, ang lumabas po ay agathos. So, wag po tayo ma-confuse dahil tulad ng sinabi ko po nung noon pa, na ang ating po mga lexicon, kapag tayo po ay may hinahanap na word, ang lumalabas po ay yung lexical form. Tulad ng sinabi natin kanina, ang lexical form po ng word na agathane, okay, ay agathos. Makita niyo po rito. For example, sabi diyan, the lexical form of the dative plural feminine, which is agathais, ayan po. Okay, so pag tinype niyo po ang agathais, malamang sa malamang hindi niyo po yan makikita. Dahil ang lalabas po sa Bible Hub ay yung word na agathos. So ito po ang ating lexical form. Okay? Para hindi lamang po kayo ma-confuse. Mamaya, maubos yung oras ninyo sa kakahanap ng word na agathais tapos hindi nyo makita sa Bible Hub. Kasi ang lumalabas po ay yung word na agathos. So kaya importante po na makita natin or familiar tayo sa pinaka-lexical form. Okay? Hindi po agathe ang lexical form kundi agathos. So functions po, tingnan natin yung kanina may tatlo, di ba? Inaral natin yung sa English meron tatlong functions ang adjectives. Ganon din po sa Greek, yan po ang titingnan natin. Unang-una, yung tinatawag nga natin na attributive or sa ibang salita ay yung descriptive. Okay? So when an adjective functions as an attributive, okay, it agrees with the word it modifies in case, number, and gender. So pareho po. Ibig sabihin, kung ang inyo pong noun ay nasa nominative singular, dapat ang inyo pong adjective ay nasa nominative singular din. Kapag ang inyong noun ay nasa dative plural, okay, feminine dative plural, dapat po ang inyong adjective ay nasa feminine dative plural din. So this is the most common use of the adjective in Greek. Example po, sabi rito, ho, agathos, logos, estin. Okay, again, ho, agathos, logos, estin. So without looking at the translation below, ho means the. Ito po yung agathos, ito yung tinitingnan natin, inaaral natin, it means good. So yung word po na logos, ano pong ibig sabihin yan? Word. So kung literal translation po, the good word. Tapos yung estin po ay Amy verb. Okay, ito po ay singular, right? Which is, it means is. So, ang literal translation po ng ho, agathos, logos, estin ay the good word is. So, nakita nyo po, ang word na good dito, ito po ay attributive and it describes or it modifies the noun word. So, again, when an adjective functions as an attributive, it agrees with the word it modifies in case, number, and gender. Ang word po na logos ay nasa nominative, singular. Okay? It's a nominative singular noun. Masculine po. So, masculine, okay, nominative, and singular, ang word na logos. Kaya po ang adjective na agathos ay nandoon din po sa ganung form. It's also in the masculine form, okay, also in nominative case, and also it's in singular form. So, ganyan po dapat. Dapat pare-pareho siya. Hindi tayo pwedeng gumamit dito ng agathane, okay? Hindi natin pwedeng, or agatha. Sasabihin mo na, ho, agatha, logos, estin. Yun po ay mali. Dahil ang word po na agatha, yan po ay nasa feminine plural. So hindi po natin yan, yan po ay nasa plural form.
Hindi po natin yan ginagamit at yun nga po ay nasa feminine. So ang tamang word po to use for logos ay agathos. Okay? Naintindihan niyo po ba? Can I see a thumbs up kung kayo po ay nakakasabay sa ating pong pinag-uusapan? Can I see a thumbs up? Pariak lang po ng thumbs up. Nagigets natin. Okay? Alright? Okay? Sige, tutuloy ko po. Because nouns can be in 3 different genders and because an attributive adjective must agree with the noun it modifies in case and number as well as gender, an adjective must be able to be masculine, feminine, or neuter. So, ganun din po. So, dapat daw po, dahil ang adjectives ay ginagamit to describe, okay, a noun, at kailangan po niyang mag-agree sa form ng noun. So, kailangan po ang adjective natin, it can transform or it can be masculine, it can be feminine, or it can be neuter. It is essential to memorize the gender of all nouns. It will help you determine which noun the adjective is modifying. Now, ayan po sinasabi niya, for example, meron po kayong sentence in Greek na na-encounter. Tapos, hinahanap niyo po, nakita niyo, for example, yung word na agathos. Okay? Ngayon, hanapin niyo, dahil sure kayo na adjective yon at yun po ay dapat na merong noun na minomodify, madali ninyong mahahanap ngayon kahit yung noun ay nandoon pa sa bandang dulo, okay, ng pangungusap. Madali nyo siyang makikita o madali nyo malalaman kung ano po yung minomodify ng adjective na agathos dahil sa kanyang form. Dahil ang agathos ay nasa nominative, masculine, singular form, hahanapin nyo ngayon yung noun na nasa masculine, singular, nominative form. So, you can be sure, pag translate mo yung Greek sentence na yun into English, magiging tama ang ating translation. For example, sabi rito, the adjective agathe could not be modifying the noun anthropos. Bakit hindi? Kasi yung noun po na anthropos ay nasa nominative, okay, masculine, singular. Okay, at yung obviously by simply looking at the form o yung ending po, yung stem ending po ng adjective na to, it tells us that it's in the feminine form. So doon pa lang po, yung dulo pa lang, by only looking at the ending, dito Omicron and Sigma, ito po ay eta, madali na po natin ma-identify ay hindi siya pwedeng mag-modify ng anthropos. Kasi yung adjective na agathe ay nasa feminine form. While yung noun na anthropos ay nasa masculine. Hindi po pwede yun. Okay? So yan po ang ating titignan. Yan po ang ating palatandaan. Okay? Para malaman natin kung ano dapat ang minomodify ng adjective once we encounter a sentence in Greek that we are trying to interpret. Yun po yung una, yung attributive. Yung susunod po ay yung substantival. Ito po yung sinabi natin kanina na yung substantival, these are adjectives na nagfa-function po as noun. Okay? Adjective sila pero ang gamit po sa kanila sa pangungusap ay noun. So when an adjective functions as a substantive, its case is determined by its function. Okay? So ang magdideterma po ng kanyang case ay yung pagkakagamit niya doon sa pangungusap, as it is true of any noun. So for example, if the adjective is functioning as the subject of the verb, then dapat yung kanyang case ay nasa nominative kapag siya po ay subject. Ngayon kapag ang adjective naman po ay ginagamit bilang object, okay, of the sentence. So ibig sabihin, yung word na iyon o yung form ng adjective ay dapat po na nasa accusative dahil siya po ay nasa ginagamit na object doon po sa pangungusap. Halimbawa po, itong sinasabi natin na subject. Okay? Sabi po ng sentence na ito, in Greek, ho, agathos, estin. Okay, again, ho, agathos, estin. So may kita nyo po rito na ang word po na agathos ay ginagamit na subject. Okay? So, kaya po ang form niya ay nasa nominative case din. Okay? At yung tingnan nyo po, ang indicator natin dito, ang palatandaan po natin ay yung article. Yung article na ho. Diba? Ang article na ho, ginagamit siya sa masculine, tapos nominative, tapos singular. Okay, so madali natin ma-identify. So makikita nyo po, pag translate po iyan sa English, ang sinasabi po dyan ay the good.
So open and close parenthesis, person is. Kung makikita nyo, it's not necessary, hindi po importante o hindi po kailangan na tayo po ay mag-provide ng noun. Tulad nga po ng sinabi ko, dahil yung adjective ay substantival, given na po na yung word na good dito ay ginagamit na noun. So, of course, kung tao po ang tinutukoy ng pangungusap, given na yon, kahit hindi ko po sabihin yung person, pag sinabi kong the good, tapos ang nire-refer ko naman talaga ay tao, then understandable po yun. Pero kung gusto niyo po talaga na makasigurado at ma-avoid po yung any confusion, pwede niyo naman pong ilagay yung noun dyan, okay? Pero again, it's not necessary dahil nga po yung adjective natin ay substantival. Pangalawa, sabi rito, its gender and number are determined by what it stands for. So, for example, if it stands for a single entity and that entity is masculine, then the adjective would be masculine singular. So, pag sinabi natin the good, okay? Or in ba yung ho, okay, agathos, okay? Ho, okay. Ho agathos, okay? Pag sinabi natin ho agathos, okay, ito pong word na agathos dito, ang nire-represent po niya na entity, okay, is masculine, okay? Yun yung nais ko eh. So, kaya nagiging masculine singular siya. So, pero pag sinabi ko po, ang ginamit ko naman dito ay hey Agathe, okay? Okay, pag ginamit ko ay hey Agathe, okay, so ibig sabihin po, ang nire-represent ko this time, hindi na po siya masculine, ito po ay feminine na. So ibig sabihin, kahit hindi ako maglagay ng noun dito, pag sinabi ko, halimbawa, agathos, let's say, ang lagay ko men or man, okay? O dito naman po sa Agathe, ang nilagay ko dito ay ang gusto kong puntuhin ay yung babae o yung woman. Okay, so whether I put the noun or not, understandable po siya. Kasi nga po, yung forma o yung form ng adjective, it already tells us na siya po ay either nasa masculine or nasa feminine. Kung ito po ay nasa singular or nasa plural. So yun po ang nagsasabi sa atin. So kung gagamit tayo dyan, for example, ang ginamit ay yung plural form, no? Yung agathoi, for example. So hindi man yun. So hoy agathoi, hindi na po man yun, hindi na singular dahil yung unang-una yung article na ginamit ay hoy, which is used in the plural masculine form. So yung adjective natin, nag-agree siya doon sa article. So dahil ang ginamit natin ay hoy, ang gagamitin natin ay agathoy. So hindi na natin sasabihin na the good man. Okay? Dahil plural eh. So ang sasabihin na natin dyan, expected na natin or implied na siya doon sa phrase na yon na the good men. Okay? Dahil okay, sulat ko lang para hoy. Okay? For example, hoy agathoy, okay? So plural na siya. Okay? So hindi na siya man. Kung gusto natin lagyan ng noun sa dulo, plural na, men. So hoy agathoy or the good men. Okay? So hoy agathoy anthropoi. Yun po ang magiging phrase or sentence niya sa Greek. So you must use your common sense to translate a substantival adjective. Ask these questions of the text in order to translate the adjective. So in cases po sa mga pagkakataon na hindi pre-provide yung noun and you are left with an adjective, tulad ng sinabi natin, for example, let's again use that word. Okay. Okay, yung word na agathos and another word which is yung pasensya na po kayo sa sulat hirap okay, yung word na agathe. Alright? So, una, tatanungin mo anong case ba to? Okay, so ano ba siya? Nominative? Okay, is it accusative? Is it dative? Or is it genitive? Dito po pareho ang gamit niya, pareho po siyang nominative. So, madali na ma-identify. So, sabi dito sa pangalawa, if for example, the adjective is in the nominative case,
it must be either the subject or the predicate nominative. So hindi siya pwedeng maging ang tawag dito yung parang descriptive kasi nga siya yung nasa ano siya nasa simula siya ng pangungusap, or if it follows or if it's near yung tinatawag natin na AMI verbs or yung be verbs, then most probably ang pagkakagamit po dun sa adjective na yun ay predicate. Alright? So yan po ang isa sa mga questions na pwede natin tanungin. Pangalawa po, we can also ask the question, what gender and number is it? Okay, ito pong example natin kanina. Ito pong agathos, ano ang gender niya? Masculine. Yung pangalawa po, yung agathe, anong gender niya? Feminine. So again, yan po ay isang kaparaanan para ma-identify natin kung ano po ang pagkakagamit ng adjective doon sa pangungusap. Sabi dyan, you can often follow natural gender in deciding how to translate. You also can add an extra word. Ito yung sinasabi natin, magdadagdag ka ng noun sa tabi, okay, to make sense of the construction in English. So kung meron ka lang pong phrase na ho agathos, okay? So kung gusto mo na, kasi pag trinanslate mo yung ho agathos sa English, ano lang yun the good. Okay? So parang siguro inisip mo, parang wala namang sense. Although acceptable siya, pero para sa'yo hindi siya sensible. So pwede mo siyang dagdagan ng noun. So pwede, pag sinabi mong kung ho agathos lang yun, tapos ang pinupunton mo naman ay lalaki, so pwede mo sabihin na sa translation mo ay the good man. Kung babae siya, okay, hindi siya agathos, agathe. So the good woman. So on and so forth. Ganun po ang ating yan po, dyan natin ma-identify kung ano po ang gamit ng adjective. So tingnan po natin ito. So we have here the inflected, yung pagkaka-parse po. Pag sinabi natin parse, ano yung case, ano yung gender, ano yung number. So yan lang po ang ibig sabihin yan. And then yung translation. Example po, una, it says here agathos. Okay, so it's in masculine, singular. And if you translate this word, it means a good man or could also mean a good person. Pangalawang example po ay agathai. Okay, agathai. So makikita nyo, ang case ending po niya ay alpha at iota. So, alam naman po natin na yan, kapag ganyan na, feminine na po yan. Tulad po ng sinasabi dito sa parsing, it becomes feminine plural. Okay, so pag translate siya in English, it means the good women. Okay, wala pong article dyan, so good women lang. Another example dito, ang sabi naman dito, agathon. Makita nyo, the word ends with omicron and nu. Okay, and alam naman natin na usually ang omicron at nu ay ginagamit sa neuter nouns. Okay, so makita nyo po, ang adjective na ito ay nasa neuter singular. So pag translate po natin yan, it means a good thing. Now, ito yung example natin kanina, hoy agathoy. Okay, so masculine as generic. Okay, so nagiging generic na siya. So hindi siya yung parang hindi lang siya basta pwede mo siyang gamitin sa men, pero kung generic nga yung pagkakagamit sa kanya, okay, pag sinabi mong the good ones, okay, it may refer to men and women. Okay, in the same way, pag sinabi mong the good people, it may also refer to men and women. So yan po ito yung mga inflected forms. Then, ito po yung kanyang parsing, and then the translation is right over here. So, sabi dyan sa ilalim, of course, agathos could be simply translated good. Okay? If that meets the needs of the sentence. So, kung makikita nyo po, pag sinabi natin yung kaninang example, di ba, the good, the bad, and the ugly. So, hindi mo na kailangan sabihin na the good people or the bad people, because by just stating or saying the good, it's already understandable that you are referring to good people. Okay? Depende po sa context ng ating na ating ginagamit. So that's the second kind. Now the third is the predicate. Yung predicate na po, predicate kind of adjective. So when an adjective function as a predicate, it does not modify another word, but rather it asserts or it predicates, okay, something about the subject. So hindi siya basically nag-modify, but it gives us additional information doon po sa subject
na kanya pong tinutukoy. So if the verb Amy or be verb is implied rather than explicitly stated, ibig sabihin po, wala doon yung be verb, walang Amy, wala kang Amy na makikita. Pero pag translate mo siya sa English, it makes sense na dapat lagyan mo ng be verb. So ganun po ang nangyayari. So minsan po, implied lang yung be verb. May mga pagkakataon po, tulad ng example natin kanina, na stated. Okay, yung be verb. So may mga pagkakataon na implied, may mga pagkakataon na stated. Sa mga pagkakataon po na implied, so ibig sabihin, yung nagtatranslate ang siyang magsusupply ng tamang be verb doon sa pangungusap. So for example po, sabi rito sa sentence na ito, ho anthropos agathos. Okay? Ho anthropos agathos. Kung itatranslate po natin to literally, okay? Just ano lang, yung word by word na translation. So, ho means the. Okay? Anthropos means man. Okay? Singular lang po. Dahil yan po ay nasa nominative, masculine, singular. And then, the word agathos is good. Kita nyo po kung i-word by word translation natin siya, ang sentence po na lalabas sa English is the man good. Okay? And kapag sa English po, alam naman natin yan, it doesn't make sense. It's not a complete sentence. Di ba wala siyang ini-express na kahit na ano kasi para siyang barok na English, the man good. Di ba? So, may problema. Para kang, halimbawa, nakikipag-usap ka sa, sa mga foreigner, mga Koreans, Vietnamese, or Japanese, or Chinese, na nagsastruggle sa English. But the man good, the man good. So, naintindihan natin, okay, pag sinabing ganun, pero hindi natin, kumbaga, hindi siya grammatically correct. So, sa mga ganito pong pagkakataon, dito natin i-apply yung sinasabi po nitong ating pinag-aaralan. You have to supply the Amy verb or the be verb in your translation. So, instead, pag translate po natin tong ho anthropos agathos, okay, hindi lang natin basta sasabihin na the man good dahil nga po yan ay grammatically wrong. So instead, isusupply po natin yung kinakailangan na be verb. Paano natin malalaman kung ano pong be verb ang ating gagamitin? Titingnan lang po natin yung subject. Dahil yung subject po ng pangungusap ay lalaki, okay? And again, it's singular. So automatic po yan sa English kapag singular ang subject, ang be verb po na ginagamit natin ay is. Alright? So, the man is good. So, the man good, ito po ang sabi niya sa Greek, pero pag translate natin sa English, tayo po ang magpo-provide ng be verb, so magiging the man is good. Naiintindihan po ba natin? Nagigets po natin? Can you see a thumbs up kung nagigets po natin ang akin pong sinasabi? Okay pa kayo? Hindi pa kayo nalilito? Sabihin lang po kung kayo po nahihilo na. Kaya pa? Okay, kaya pa? Sige po. Pagpatuloy po natin. Now, recognition of adjectives. Paano naman natin mas-spot? Yung sinasabi ko kanina, no? Meron kang sentence or meron kang verse na inaaral. Tapos, chinek mo. Nagbakasakali ka. Ano kayang ibig sabihin ng verse na ito sa original translation or sa original na teksto? So, pumunta ka sa Bible Hub. Chinek mo yung interlinear. For example, nag-interlinear ka, no? Meron kang English dito, tapos sa kabila, meron kang Greek. Okay, so, yung verse, for example, ang sinasabi niya, for God so loved the world, that He gave, blah, blah, blah. Tapos yung Greek, nandun din, nakalagay din yung translation niya. Ngayon, binabasa mo siya, ngayon may nakita ka na adjective. Okay, ngayon, inaalam mo siya dahil alam mo kung ano yung dapat na maging itsura ng adjective or alam mo yung mga different cases, magiging madali sa'yo na i-recognize kung ano yung adjective. And more than that, marirecognize mo din kung ano po yung function. Kung yung adjective ba ay attributive o kung yung adjective ba ay substantive or kung ito po ba ay predicate adjective. So, ganun po ang ways natin to recognize or to pinpoint kung ano po ang adjective, nasaan ang adjective at ano ang gamit ng adjective na iyon. So, sabi dito, the question then becomes, how can you identify which function an adjective is performing?
Sabi dyan, ang pinaka-clue po natin, it all depends on whether the definite article. So balik na naman po tayo, kita nyo, no? Napaka-importante po ng papel na ginagampanan ng definite article. Okay, sa Greek. Dahil hindi lamang po niya, hindi lang siya nagbibigay basta ng clue kung ano yung noun. Okay, binibigyan din po niya tayo ng clue kung ano po yung adjective na ginagamit doon sa sentence. So, dalawa pong klase yan. Pag sinabi nating anarthrous, it means walang article. Absent po yung article. Pero pag sinabi po nating articular, it means nandoon po yung article. So, pag nakita mo yung adjective, tapos wala siyang definite article, ang tawag po doon ay anarthrous. Pero pag nakita mo yung adjective, tapos nasa tabi niya o malapit sa kanya yung article, ang tawag po dyan ay articular. Tingnan po natin na mamaya may mga examples po tayo para mas magets natin. So, yung presence po ng article. If the article occurs immediately, okay? So ibig sabihin po, immediately before. Ibig sabihin, magkatabi sila. Nandoon yung article, tapos andun kasunod niya agad yung adjective. Then you have either an attributive, okay, yung unang klase po, or substantival adjective. So madali, again, makikita nyo na lang yun. Kung yung adjective ay ginamit together with a noun, then most probably it's an attributive. Pero kung nakita nyo po yung adjective lang yun nandun, tapos missing po yung noun, then most probably yung noun po ay substantival. Now, if there is a noun to modify, then the adjective is attributive. So, ibig sabihin, meron kang article, okay? Then that article is immediately followed by an adjective, okay? Tapos yung adjective na yun ay immediately followed by a noun. So, ibig sabihin, kapag kaganyan po yung pattern na inyong nakikita, ibig sabihin po, yung adjective ay nagfa-function as attributive. Alright? So, sabi dyan, the adjective can come before or after. So, after the noun. So, ang adjective po can be before or it can be located pagkatapos naman po ng noun. Pero again, tulad ng sinasabi natin, it immediately follows or the noun immediately follows the adjective. They are usually right next each other kapag ka ang adjective po ay nasa attributive na case or function. Tignan po natin ito ha. So both examples, ito po mga halimbawa na meron tayo, ang ibig sabihin po ng parehong sentence na ito ay the good man. So first attributive position, ibig sabihin po ang yung word po ay kadikit na kadikit, okay, ng noun. So tingnan niyo po, sabi diyan ay ho anthropos agathos. So you have the noun here and then you have the adjective here. Okay? Sa unahan po makikita natin yung article. So ho anthropos agathos. So yan po ay attributive. Bakit po? Kasi itong word na agathos, dinidescribe niya yung word na man. Kaya nga pag translate po natin ito sa English, ang lalabas po ay the good man. Hindi po na the man is good. Okay? Hindi po the man is good. Ang translation po niyan ay the good man. Now, second attributive position, tingnan niyo po. Ho anthropos, ho agathos. Okay? So, ho anthropos, ho agathos. Tingnan niyo po yung pattern ha. So, attributive pa rin po iyan. Nauna pong lumabas yung noun, okay, tapos sinundan po siya ng adjective. Ang difference po between the two sentences here, yung una po, wala ng article bago po yung word na agathos. So, sa una po ang sabi lang dyan, ho anthropos agathos, pero yung pangalawa po ang sinasabi niya ay ho anthropos, ho agathos. Pero either way, pareho po yung sentences na yan, ang ibig sabihin niya lamang po ay the good man. Now, do not make the mistake of putting ito pong phrase na ito sa unahan ng ho anthropos. Hindi po tayo makakita ng sentence na ang sabi ay ho agathos, ho anthropos. Wala pong ganyang sentence. Okay? Sa Greek, hindi po pwede, kapag ganito po ang pattern niya, hindi po pwedeng mauna yung adjective. Tapos susundan siya ng noun. Hindi po ganun. Kailangan po, mauna muna yung noun. Kung tatanggalin po natin yung ho,
Okay, pagkatapos ng anthropos, pag sinabi natin ho, agathos, anthropos, yan po, it makes sense pa. Pwede pa, katanggap-tanggap po yan. Pero yung ganito pong klaseng pattern, hindi po yan ginagamit sa Greek. Sabi rito, however, if there is no noun for the adjective to modify, absent po yung noun. Unlike dito po sa mga examples natin, no? Kung titingnan po natin yan, may kita nyo na andito po yung noun. Ayan, present eh. Yung noun na anthropos. Okay. Ngayon, sa mga instances po na walang noun, ibig sabihin po, ang adjective nyo ay nagpa-function as substantival. Example, ito po, ho agathos. Okay? It is translated as the good. Now, dahil nga sa atin, kung gusto natin kumpletuhin yung thought, nakikita natin na nasa masculine siya, so pwede nyo sabihin na the good man or the good person. Yung isa pong example rito ay yung tain pistain. Okay? Ibig sabihin niyan, the faithful. Makikita nyo po, ang ginamit na article dito ay nasa feminine form. Okay? That's feminine. Ganon din po yung ating ang word po na pistain, okay? Or parang pistis, yung faith po, di ba? Yung pistis po ay faith. Now, the form, yung faithful lang po, ginamit siyang adjective dito. Nakita nyo, nag-a-agree siya dahil nasa feminine po yung article, nasa feminine form din po yung adjective. So, if you would translate that, pag translate mo lang siya ng the faithful, acceptable siya. Pero kung gusto mo, kung ikaw lang yon kasi understood mo ay feminine to. So, kahit sabihin kong the faithful, okay lang siya. Pero kung hindi ka confident at sinasabi mo na baka ma-confuse yung ibang tao, okay, edi ilagay mo na lang yung noun na woman. Okay, pero sa original, hindi necessary na merong noun katabi. Kasi pag nilagyan mo siya ng noun dito, hindi na siya substantival. Magiging attributive na siya. Pero dahil nga ginagamit mo yung adjective dito as substantival, then no need to put the noun after. Pero sa yung translation, pwede mo naman ilagay yung noun para lang mas understandable siya. Now, yung pangatlong function po niya yung predicate. Sabi rito, if the noun is articular, ibig sabihin po merong article, but the adjective is anarthrous. Ibig sabihin walang adjective. Yung adjective, walang article yung adjective. Tulad po nito, tingnan nyo ha. Pareho po, itong pangalawang example natin, pareho po siyang articular. Kasi merong yung adjective natin ay merong article. Yung noun natin merong article. Pero yung unang example po natin, yung unang part ay articular dahil may article, pero yung adjective po natin ay anarthrous. Ibig sabihin walang article. So sabi po rito sa predicate part, kung ang noun ay articular, ibig sabihin merong article, pero yung adjective ay anarthrous, walang adjective. Example nga, yung ho, anthropos, agathos, then the adjective is functioning as a predicate adjective. Okay, so nagiging predicate. So pag sinabi mong ho, anthropos, agathos, okay, so ang word po, ang adjective na agathos dito ay ginagamit as a predicate adjective. In this case, tulad ng sinabi natin kanina, si translator na yung magsusupply ng be verb na kailangan. Tingnan niyo po itong parehong example ha. So, ho, anthropos, ito po ay articular. Dahil katabi ng noun yung article. Pero yung agathos na word ay anarthrous. Okay, so ito po ay nagpa-function as predicate. So pag translate mo iyan, tulad ng sinabi ko kanina, yung literal word by word translation ay the man good. Okay, it doesn't make sense. So para po maging kompleto yung thought, dadagdagan natin ng a, me o ng be verb. So it becomes the man is good. Another example, ito po nagkapalit lang yung kanyang positioning pero ganun pa rin. The noun is articular pero the adjective is anarthrous. Pag binasa natin yan, agathos, ho, anthropos. Pareho lang po ang translation niya sa English. It also means the man is good. Alright? So yan yung pagkakaiba ng function ng tatlo. Yung iyo pong attributive, yung iyong substantival at ang iyong predicate. Nai-gets po, naintindihan po ba? Naunawaan natin? Can I see a thumbs up if you understand? Okay, baka po may question kayo. Now is the right time to ask a question bago po tayo magpatuloy. Do you have any questions po so far sa atin pong pinag-uusapan?
Wala naman po. Okay tayo, tuloy natin. Sige po, tuloy ko ha kung wala pong tanong. Now, in cases po na walang article, so absence of the article, if there is no article before either the noun or the adjective, context becomes the guide to translation. So, ibig sabihin, hindi mo lang siya, kung wala kang article na makita, wag mong i-translate yung sentence on its own. Kailangan tingnan mo yung buong context. Ibig sabihin, parang pag nagawa po tayo ng preaching, mga kapastoran na nandito, di ba? Hindi naman tayo gumagawa ng preaching out of one verse. Kasi pag hindi natin inaral yung buong context ng verse na iyon, hindi natin binasa yung buong chapter, okay, kung saan po naroroon yung verse na yun, hindi natin binasa yung chapter before at hindi natin binasa yung chapter after, hindi natin maiintindihan ng gusto kung ano po yung sinasabi, okay, nung verse na iyon. Kaya it's very wrong po. Tandaan po natin yan mga kapatid. I know that Pastor Alex already told you this. When we are doing hermeneutics and we are making a preaching or a sermon, huwag po tayong gumawa ng preaching out of one verse lang without really checking the context. Okay? Kasi magkakaroon po tayo ng problema sa ating translation. Ganon din po pagdating sa Greek. Pag nagtatranslate tayo tapos nakita nyo ba't wala siyang article, huwag tayong mag-assume na ay baka talagang wala siyang article. Para mas maging malinaw po o mas sigurado tayo sa magiging translation, konsultahin po natin yung kabuuan ng context. Basahin po natin yung buong chapter para po mas makita natin, ito pala yung sinasabi niya. Okay, kahit pala walang article, okay, ito pala ang pinupunto niya. So baka hindi lang nailagay ng writer o hindi lang nailagay ng author nung sumulat o baka na-delete lang siya, na-omit lang for some reasons. So at least yung atin pong translation ay sound pa rin or according pa rin doon sa context ng atin pong inaaral. So sabi diyan, you must decide whether the adjective is giving an attribute to a noun or is asserting something about the verb. So kung attributes, may nagbibigay siya ng attribute, it could be the first two, yung attributive or yung substantival. Kung siya po ay nag-assert lang naman ng something about the verb then or the noun, then it could be a predicate adjective. Now, if the verb Amy, okay, is not explicitly present, it may be implied and you can supply it in your translation in English if English requires it. So example po, ito lang nakita nyo, pagbukas nyo, pagbasa nyo ng verse, nakita nyo lang itong agathos anthropos. Okay, so pag sinabi mong agathos anthropos, wala siyang article. So makikita natin mamaya, i-mention din natin mamaya, pag wala po kayo nakitang article, wag na po nating i-assume, okay? O wag na tayo maglagay ng article sa translation natin. So ibig sabihin, pag nakita nyo lang ay agathos anthropos, ibig sabihin talaga wala siyang article. So pag translate mo siya, ang magiging translation niya ay a good man or a man is good. Alright? So another example, ito po naman binaliktad, anthropos agathos. Binaliktad lang siya pero ganun din po ang kahulugan niyan. So it also means a good man or a man is good. Alright? Yan po ang kanyang pakahulugan pag wala po siyang article. So be sure, tulad ng sinasabi ko po kanina lang, not to supply the article in your translation unless English demands it. Okay, so halimbawa, nag-translate ka, nakita mo lang anthropos, agathos. Okay, tapos itatranslate mo siya, ipipilit mo na, no, dapat meron dato. Okay, pagka ganun po, huwag na nating ipilit. Pero kung may kita nyo sa sentence o doon sa context na kailangan ang gamitin natin ay yung definite article, then you can supply yung definite article. Pwede mo kang maglagay ng the doon po sa sentence na yun. Pero again, kung wala pong article sa Greek, huwag na rin tayo maglagay ng article sa English. So it is possible for an anarthrous o yung adjective na walang article to function substantively, but it is unusual. So example po, agathos. So kita nyo po, no, agathos, wala siyang article, pero ang function niya po kasi ay substantival. So yan po ay nangyayari, pero tulad ng sinabi nga dyan, hindi siya ganun kadalas. Madalang lang po. Alright?
Ito po, malapit na po tayo matapos. Please bear with me. Article and a prepositional phrase. So, pag sinabi nating prepositional phrase, ito po ay phrase na nagsisimula sa preposition. Alright? So, you will often find the article followed by a prepositional phrase. Sometimes this occurs in an article, noun, article, modifier construction. Mamaya po may example tayo where the second article tells you the prepositional phrase is modifying the noun. Tingnan po natin. Other times, the article is in effect turning the prepositional phrase into a substantive. So, ibig sabihin, nagiging stand-alone yung phrase na iyon. You will generally translate these as relative clauses. Tingnan nyo po ha. Basahin natin. Ella laysan, ton, logon, tu, koryu, pasin, toys, and te oikia. Okay, again, it says ella laysan, ton logon, tu kuryu, pasin, toys, and te oikia. Ano po yung translation niya in English? It says, they spoke the word of the Lord to all who were in the house. Yan niyo po ha. Ella laysan, ito po ay verb. Ito yung verb po dyan. Ang ibig sabihin po niyan ay they spoke. Ayan, yun yung ella laysan. Ton logon. Yan po, meron kang article dito tapos yung word na logon, yan po ay nasa accusative. Yung ano po niyan, yung lexical form yan ay logos which means word. Okay, so they spoke the word. Ito po, ito ay genitive to koryu. Okay, kaya po yan genitive kasi meron kang of. It shows possession. Ibig sabihin po itong logon na ito ay galing po rito sa noun na ito which is the Lord. Translated as the Lord. Okay, so the word of the Lord. Okay, so pasin, ayan po, ayan yung phrase na iyan. Okay, to all, pasin means all, to all who were in the house. So, in, okay, so translated siya as in. Okay, ang toys po, ito yan, who. Okay, and then oikia. Ang oikia po, ang lexical form yan ay oikos, which means house. Okay? So po, te oikia, yan po ay, ibig sabihin yan, the house. So, te oikia, in the house. Makita nyo po, yung sinasabi rito kanina na prepositional phrase, article and prepositional phrase. So, makita nyo from this one, yan na, ito tong relative clause na to. To all who were in the house. Sino po ang dinidescribe nitong prepositional phrase na ito? Okay? Sino po ang dinidescribe nito? Ito pong word na all. Ayan. Minomodify niya. Pag sinabi mong they spoke the word of the Lord to all. Tapos magtatanong ka, sino yung all na iyon? So sa sentence po, minodify niya na, sinabi niya na kung sino yung all na iyon. All who were in the house. So hindi natin pinag-uusapan dito yung nasa labas ng bahay. Hindi natin pinag-uusapan dito yung nasa templo. Ang pinag-uusapan lang po natin ay yung mga tao na nandoon sa bahay. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng all na ito. So, yan po. Let me erase this one para mas malinaw po. Ito pong phrase na who were in the house, this is what we call a relative clause. Yan po ay isa pang very interesting na dapat aralin sa English. Kung meron po kayong time, look at that. Okay, because it tawag dito, kakaiba rin po yung gamit. Ibig sabihin, kapag ka-familiar ka kung paano gamitin ang relative clause, mas nagiging maganda ang iyong sentence construction, mas nagiging especially kung gumagawa tayo ng paper, mas maganda po ang nagiging labas ng tunog ng ating papel. So again, ito pong relative clause na ito, who were in the house, kita nyo po, introduce siya dito, ang tawag kasi dyan, article minodify siya dito sa lesson na to na article. Kita nyo, ang form niya rin kasi para siyang article din talaga, toys. Diba? Yan yung form niya. Pero, ang tawag po dyan sa English, kung aralin po natin sa grammar, ay relative pronoun. Yan pong word na who. It is called as a relative pronoun. Pero ito pong relative pronoun na ito, itong yung article na to, it introduces what we call the prepositional phrase. Ano po yung prepositional phrase natin? Ito pong in the house.
So from this word, from the word who hanggang sa word na house, yan po ang ating tinatawag na relative clause na nag-function po siya na adjective. Itong relative clause na ito, ang function niya po ay adjective dahil dinidescribe niya nga po yung word na all. It gives an information kung ano po yung kanyang tinutukoy o yung ating pinupunto po sa pangungusap na ito. Okay, we don't have much time to talk about relative clauses po, pero para lang meron tayong idea sa mahabang construction ng sentence kasi ito po medyo mahaba-haba na to eh. Itong Greek sentence na to, di ba? Elalaisan, ton, logon, tu, koryu, pasintois, ente, oikia. Mahaba na siya. Pero basically, kung titingnan natin sa English, itong part na ito ay relative clause na po. Okay, which describes yung word po na pasin, which in English it means all. Okay? So, konting ano lang po para may idea rin tayo. So, we will meet an adjective listed as aionios. Okay? Aionios. Aionios. Sorry. That's ayo. This is Omicron. Aionios. Okay? And aionios can be either masculine or feminine. So, ang magsasabi lang po kung ang word na yung adjective na aionios ay masculine or feminine ay yung context. Okay, so while yung neuter form po ng adjective na aionios ay aionion. So makikita nyo po yan. Eventually, later on sa ating pong pag-aaral, we will also encounter ito pong adjective na to. So just keep that in mind. Now, neuter plural subjects. Greek often uses a singular verb when the subject is neuter plural. So ito po yung medyo kakaiba sa Greek, no? Kapag yung subject ay neuter, ibig sabihin hindi tiyak kung lalaki o babae tapos nasa plural form siya. Ang ginagamit po na verb ay singular form, which is not consistent with the English grammar. Kasi sa English grammar, consistent yun eh. Kapag plural yung subject, dapat plural yung verb. Okay, ibig sabihin pag sinabi kong plural, wala pong S. Okay, kasi ang singular mayroong S or ES yung verb. Pero ang plural po walang S or ES. Sabi dito, it is an indication that the author is viewing the plural subject not as a collection of different things, but as one group. So para siyang tinatawag na collective noun. Okay, buo siya, grupo siya. So ito yung mga noun, kung meron tayo for example, yung team. 'Di ba? Yung noun na team, minsan pwede siya mag-function na plural, minsan pwede siya mag-function na singular. Ang paliwanag po niya, I don't know if Tita Rosella would agree with me, pero ako po ganito ang paliwanag ko kasi diyan sa aking mga estudyante na Koreano para lang maintindihan lang nila in the basic in the easiest way possible. Halimbawa yung word po na team. Okay, may mga pagkakataon na ginagamit po siyang singular, may mga pagkakataon na ginagamit siyang plural. Ngayon po, ang paliwanag na lang kapag ang tinutukoy mo ay yung buong team, okay? Not the individual people na nandoon sa team na iyon, kundi yung kabuuhang team, then the function is singular. Pero kapag ginamit mo yung team tapos plural po ang iyong verb, okay, which happens very rarely naman po sa English grammar. Ibig sabihin ang pinupunto mo doon sa subject mo ay hindi yung kabuuhan, kundi yung individual na kabilang po doon sa team na iyon. So, yan po ang gusto niyang iparating dito, mga kapatid, sa ating inaaral na ito. Kaya ang ginagamit po ni Greek sa mga collective nouns na ito ay singular verb dahil nga po nakikita ng author o ang approach ng author doon sa noun na iyon ay hindi po individual kundi isang grupo. So, for example, ito pong sentence ito. Dokimazete ta numata ek tu theou estin. Okay, again, dokimazete, ito po ay, kung di ano kami, ito ay zeta, di ba? So, dokimazete ta numata. Okay, numata means spirit from the word numa. Okay, meron ka ditong meron kang a dito. Ek tu theou, so makikita mo meron ka ulit genitive dito. Tu theou estin. Ito po yung iyong aimi o yung be verb. So, ang translation po niyan, test the spirits. Okay? Test and see. Okay? Yan po ang test and see. Test the spirits. Yan yung dokimazete.
Okay, the spirits at tanumata. If, ayan, yung if, yan po yung A. If they are ekto, they are, ito, genitive siya, pero ito po from, used as from God. So they are, ito yung estin. Nasa plural siya. Wala lang din, no? Ektu teyu estin. May kita nyo po rito, yung noun po na spirits. Okay? So, nasa plural form siya. Okay? Pero dito po, may kita nyo, ang pagkakagamit niya rin ay nasa plural form. Test the spirits. So, if they are, kita nyo po nag-a-agree itong pronoun na ito dito. Okay? Though, ito po ay collective noun dahil spirits. Okay? So, pwede mong sabihin ay group noun na po yan, pastor eh. Collective noun na yan. Dapat, di ba, singular na. Pero, yun nga, sinasabi natin dito, para lang tamang translation. Kasi nga, kung sa Greek talaga yan, tama, sa Greek translation, singular lang talaga ang gagamitin nila. Dahil nga yun yung tingin ng author dyan na dapat it is treated as one group. Pero sa atin, kung para lang matranslate siya ng tama sa English, if you are, again, ma-encounter po natin ito sa ating sermon preparations. So sa halip na gumamit po tayo ng he, she, or it dito, okay, para maging consistent lang, gagamit na po tayo ng plural na na pronoun, okay, dito sa sentence dahil nga yung subject natin na which is spirits ay nasa plural form din. Kasi yun ang pinaka-importante po sa English translation naman. Pagka tayo ng English, dapat everything in the sentence agree with each other. Okay? Kung sa Greek po, nag-agree siya dapat sa form, sa number, at sa case. Ganon din naman po sa English. So, dapat nag-agree siya. So, kung ito po ang subject mo ay plural, so dapat kung gagamit ka ng pronoun to refer to the same noun, dapat nasa plural din siya. Dahil sa plural yung noun mo rito, so dapat plural din yung be verb o yung verb na gagamitin mo. Pero yun nga, sabi natin, it's not always the case for Greek grammar. Okay, so sa kanila po, minsan ito pong spirits na yan, itong dokimazete, they treat this as a singular. Okay, singular noun. So kaya ang ginagamit nila ay singular din po. Pero again, sa atin, sa proper English translation, we make sure na nag-agree po sila sa isa't isa. Alright? Questions? Malinaw po ba ito, mga kapatid? May tanong po ba kayo? Before we ano po yung estin? Ito po yung Hindi ating po hindi po siya ano yung estin? Asin? Yung they are? Hindi siya Opo. magiging asin po. Estin siya kasi singular yung ano Singular po yung spirit. Yan yung ano nila, spirits. Oo. Kaya nga 'di ba, yan yung sinasabi natin na yun sa Greek eh. That's how they do it. Pero sa ating kasi we wanna keep the proper English. So they ang gamit natin. So it's in singular. Okay. Plural pa rin para sa atin sa English translation. Yung estin po, baka nako-confuse yung iba. Ito po yung ating Amy. Ito po yung ating verb. Okay. Nasa siya, neuter plural na. Okay. Salamat po. Thank you for that question. Any other questions po? Baka may tanong pa. Naguguluhan po kayo. Hindi lamang po sa slide na ito, dun sa ating mga iba pa na pag-usapan. Baka may tanong kayo. You can ask the question now. Questions po? Okay na tayo? Nagigets po ba? Reviewin nyo na lang po mamaya, okay? O sa mga darating na araw para medyo ma-refresh kayo. Ito po, hindi ko na uulitin yung nagawa ko last time. I-upload ko na po to agad. So pagka-end po, mag-upload na tayo para naman may mababasa po kayo. Yung atin pong magiging quiz for next week. Okay, ay dito na lang po sa area yung ano po, yung chart. Ito, pakita ko po para natin. Para mag-focus po kayo dito sa section na ito. Itong chart po na ito.
Ayan yung form natin ng adjective. So tandaan nyo na lang po ito. Pipili lang po ako dyan ng 10 na pupunuan ninyo. Pero papakita ko po yung form, tatakpan ko na lang yung iba. So yung ating pong quiz ay manggagaling dito po sa bahagi na ito ng ating lesson. Alright? Questions? Pastor, ako. Yes po, sige. Ako. Pastor Ramir na, go ahead. Absent po ako, di ba, noon last Saturday. Iniintay ko po yung video na kasi may reflection pag absent eh. Di ba po, nakagawa na ako yung una. Ngayon, pangalawa, Pastor, wala yung video. Saan ako kukuha ngayon ng i-reflect? Apo. Pastora, sorry rin po, yun pa isang ano namin. Na-upload na po ni Leia. Parang today lang din yung video. Check nyo na lang po sa Google Classroom. Ang title po ng video ay Lesson 6, Prepositions and Amy. Parang yun po yung title niya. So, pa-check na lang po, Pastora. Thank you po. Welcome po. May questions pa po ba? May tanong pa po? Okay, hearing none. So, can I ask, Pastora Mirna, sa iyo na rin po ako maglalambing pa-close po ng prayer. Let's conclude our session with a prayer. Okay, sige po. Ama namin sa langit, na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa aming natutunan ngayong hapon na ito. Lalo na sa nagpapasalamat po kami sa sobrang pagtitiyaga ni Pastor Toto sa amin. Salamat po sa lahat ng aming napag-aralan. Pagpalain mo po ang lahat kami na nakinig at nakapag-aral ng ganitong pag-aaral. Maraming salamat po at patuloy mo kaming binibigyan ng mga aral na ganito. Patuloy mo kaming binibigyan ng mga kung ano ang aming dapat gawin. Salamat po, Lord God, sa lahat-lahat. Salamat sa lahat ng mga uma-attend. Salamat po sa aming hapon na ito na tunay na nakakaantok man pero pinipilit namin na matutunan ang lahat ng sinasabi po ng aming professor, si Pastor Toto. Marami pong salamat sa aming paghiwa-hiwalay. Ikaw pong mag-ingat sa amin, sa lahat ng aming pupuntahan. Kay Pastor Toto, ingatan mo rin po siya. Gayon din po ang kanyang asawa, si Sister Leia. Salamat po na ikaw ang nasa amin, na may natatawagan kami, may nahihingan kami ng tulong. Salamat po. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Salamat po. Thank you, everyone. Thank you. God bless you po. See you next week po. God bless you all. Salamat po. Toto. Ay, okay na pala.